Don't worry, Marco. She's too naive. Pipirmahan niya kahit ano, basta para sa'yo at kay Leo. Isang manipis na boses ang tumagos mula sa siwang ng pinto ng inyong opisina. Isang boses na pamilyar sa akin. Ang boses ng pinsan kong si Katrina. Ang mga salitang iyon ay parang matalim na espadang humiwa sa katahimikan ng pasilyo at sa aking nananahimik na puso. Nakatayo ako roon, sa labas ng pintong bahagyang nakaawang. Ang bigat ng maliit at kwadradong kahon na yari sa pelus ay ramdam na ramdam ko sa aking mga palad. Sa loob nito ay ang relong pilit kong pinag-ipunan mula sa sarili kong lihim na alkansya. Isang regalo para sa ating ika-10 anibersaryo. Ang kinang ng ginto na inaasahan kong makita sa iyong mga mata ay biglang nagdilim. Nilamon ng anino ng kataksilan na gumapang mula sa ilalim ng pintong iyon. Naramdaman ko ang unti-unting pamamanhid ng aking mga daliri. Ang kahon ay halos malaglag, ngunit nagawa ko itong hawakang mahigpit. Ang gilid nito'y bumaon sa aking balat. Ang hangin sa aking paligid ay tila numipis, at ang bawat paghinga ko ay isang pakikibaka. Ang halakhak nilang dalawa mula sa loob ng silid ay umalingaw-ngaw, hindi bilang isang masayang tunog, kundi bilang isang alipusta, isang ingay na dumurog sa bawat piraso ng tiwalang ibinigay ko sa iyo sa loob ng 10 taon. Dahan-dahan akong umatras, ang bawat hakbang ay maingat upang hindi makalikha ng anumang bakas ng aking presensya. Nagtago ako sa likod ng isang haligi, hinintay kitang lumabas, at nang makita kitang hinatid mo si Katrina, palabas na may ngiti sa iyong mga labi. Isang nangiting hindi na para sa akin. Naramdaman ko ang unang sampal ng katotohanan. Isang sampal na hindi dumapo sa aking pisngi, kundi sa aking kaluluwa. Nang makaalis ka na para sa iyong kunwaring meeting, pumasok ako sa iyong opisina. Ang amoy ng iyong pabango ay nakakalat pa rin sa hangin, ngunit ngayon, para itong lason sa aking pang-amoy. May kung anong nagtulak sa akin na lumapit sa iyong mesa. Sa ilalim ng isang bunto ng mga papel, may isang folder na sadyang itinago. Nanginginig ang mga kamay kong binuklat iyon. At doon, nasilayan ko ang pangalawang sampal. Mas mabigat, mas malupit. Hindi ito isang salita, kundi mga dokumentong nakalimbag sa malamig at opisyal na anyo. Isang petisyon para sa solong kustodiya ng aming anak na si Leo. At kasama nito, isang medical report na may pirma ng isang doktor na hindi ko kilala na nagsasabing ako ay dumaranas ng matinding depresyon at psychologically unstable. Ang mga salitang yon ay tila mga langgam na gumapang sa aking balat, nag-iwan ng hiwa at hapdi. Ang kanilang plano ay hindi lamang nakawin ang aking yaman, kundi pati na rin ang aking anak, ang aking buhay. Isinara ko ang folder, binalik ko ito sa dati nitong pwesto na may kahinahunan na kahit ako ay nagtaka. Walang luhang pumatak. Ang sakit na nararamdaman ko ay masyadong malalim para sa mga luha. Ito ay isang uri ng sakit na nagpapatigas sa iyong puso. Ginagawa itong bato. Nang bumalik ka sa bahay ng gabing iyon, sinalubong mo ako ng isang yakap mula sa likuran. Ang iyong mga braso ay pumulupot sa aking baywang at ang iyong hininga ay mainit sa aking leeg habang bumubulong ka ng mga matatamis na salita tungkol sa ating selebrasyon. Excited na ako para sa party natin. Mahal ko. 10 taon. Ang bilis, no? Bawat haplos mo ay paso, bawat salita mo ay kasinungalingan, ngunit pinilit kong ngumiti. Humarap ako sa iyo at hinaplos ang iyong pisngi. Ako rin, mahal ko. Magiging perpekto ang lahat. Nang gabing iyon, matapos kitang patulugin sa ating kama, dahan-dahan akong pumasok sa kwarto ni Leo. Ang maliit niyang katawan ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang dibdib ay marahang tumataas at bumababa sa bawat paghinga. Umupo ako sa gilid ng kanyang kama at pinagmasdan ko siya sa dilim. Dito, sa katahimikan ng silid na ito, sa harap ng aking anak, tuluyan ng bumuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan.
Ngunit ang mga luhang ito ay hindi na para sa nawalang pag-ibig. Ang mga ito ay para sa isang ina na handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang anak. Pinunasan ko ang aking mga pisngi, kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang listahan ng aking mga kontak. Ang liwanag mula sa screen ay nagbigay ilaw sa determinasyon sa aking mukha. Ang aking daliri ay nag-scroll pababa, lumampas sa mga pamilyar na pangalan, hanggang sa huminto ito sa isang pangalang matagal ko nang hindi tinatawagan, isang anino mula sa nakaraan na kailangan kong muling buhayin. Attorney Benjamin Reyes. Hindi ko pa siya tinawagan, ngunit ang pagtigil ng aking daliri sa kanyang pangalan ay isang panunumpa, isang pangako sa natutulog kong anak at sa sarili kong dinurog. Oras na para singilin ang mga may utang. Ang napili naming tagpuan ni Attorney Benjamin Reyes ay isang maliit na kapihan sa isang sulok ng Makati, malayo sa mga lugar na madalas puntahan ni Marco. Ang amoy ng bagong giling na kape at ang mahinang ugong ng usapan mula sa ibang mga mesa ay lumikha ng isang kurtina ng normalidad, isang perpektong kanlungan para sa mga sikretong malapit ng mabuksan. Si Attorney Reyes, na may mga guhit na ng karanasan sa kanyang mukha at mga matang puno ng awa, ay ang tanging buhay na koneksyon ko sa aking ama. Sa kanyang presensya, naramdaman ko ang isang pamilyar na kapanatagan na matagal ko nang hindi naramdaman. Amara Ija, panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Bago pumanaw ang iyong ama, ipinagbilin ka niya sa akin. Sinabi niyang balang araw, kakailanganin mo ng isang taong mapagkakatiwalaan. I guess, this is that day. Tumango lamang ako, hindi makapagsalita. Inilapag niya ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa at marahan itong itinulak palapit sa akin. Nakalagay sa huling habilin ng iyong ama. Pagpapatuloy niya na ang buong yaman ng mga Montoya, ang Montoya Maritime, ang mga lupain, at ang isla ng San Isidro ay mapapasa iyo lamang ng buo sa dalawang kondisyon. Kapag ikaw ay nag-edad ng 40 o kapag ang iyong 10 taong pagsasama kay Marco Imperial ay nanganib dahil sa kanyang pagtataksil. Ang bawat salita niya ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa aking natutulog na diwa. 10 taon. 10 taon ng pagtitiis at pagsasakripisyo sa pag-aakalang nag-uumpisa kami mula sa wala. Ngayon ko lang naintindihan, ang buhay na akala ko'y simple ay isang pagsubok pala. Isang pagsubok sa katatagan at isang pagsubok sa katapatan ng lalaking pinakasalan ko. Isang pagsubok na ngayon ay malinaw na pareho naming hindi na ipasa. Ang Soriano Builders, dagdag ni Attorney Reyes, ay itinayo mula sa isang trust fund na lihim na itinatag ng iyong ama para sa iyo. Every peso came from you, Amara. Marco was never the builder of that empire. He was merely its caretaker. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa aking buong katawan. Ang lahat ng pagmamalaki ni Marco, ang lahat ng pagyayabang niya, ay nakatungtong sa isang pundasyon ng kasinungalingan na ako mismo ang nagmamay-ari. Naramdaman ko ang pag-usbong ng isang bagay sa aking dibdib. Hindi na lamang sakit, kundi galit. Isang malamig at tahimik na galit. Pag-uwi ko sa bahay, dala ang bigat ng lahat ng aking nalaman. Nadatnan ko si Doña Esmeralda, ang ina ni Marco, na nakaupo sa aming sala na parang isang reyna sa kanyang trono. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Hey naku, Amara, your anniversary party is just around the corner at ang itsura mo ay parang galing ka sa kung saang palengke. Anya, habang winawagayway ang isang mamahaling pamaypay. By the way, I saw a beautiful gown sa isang boutique. I need some cash. Para naman presentable ako sa party ninyo. Nakakahiya naman sa mga bisita. Sa ibang pagkakataon, marahil ay nasaktan ako. Ngunit ngayon, tiningnan ko lamang siya. Nakita ko ang kasakiman sa kanyang mga mata
ang kawalan ng utang na loob. Siya na walang ibang ginawa kundi maliitin ako, ay nabubuhay sa karangyaan mula sa perang ako ang may-ari. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Sige po, Mama. Of course. I'll transfer the money to your account, sagot ko. Sa ilalim ng aking ngiti, isang pangako ang nabuo. Isang araw, babawiin ko ang bawat sentimo. Nang gabing iyon, muli kaming nag-usap ni Attorney Reyes sa telepono. Kailangan nating simulan ang pagkalap ng ebidensya, sabi ko. Ang aking boses ay matatag na. Gusto kong malaman kung saan napupunta ang bawat piso na lumalabas sa kumpanya. I've already started, Amara, sagot niya. Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya bago siya muling nagsalita. Ang kanyang tono ay mas seryoso na ngayon. At may natuklasan ako tungkol sa negosyo ni Marco sa Palawan. Higit pa ito sa inaakala natin. Ang kanyang mga salita ay binitin sa hangin. Isang bagong misteryo na nag-iwan ng kaba sa aking dibdib. Ano pa ba ang hindi ko alam? Gaano kalalim ang butas na hinukay ng aking asawa sa likod ko? Gamit ang dahilan na kailangan kong bisitahin ang isang malayong kamag-anak na may sakit, nagpaalam ako kay Marco. Bawat salitang lumabas sa aking bibig ay isang kasinungalingan at ang bigat nito ay tila isang batong nakadagan sa aking dibdib. Ngunit nang makita ko ang pananabik sa mga mata ni Leo, nang sinabi kong pupunta kami sa isang lugar na may malawak na dalampasigan, alam kong ginagawa ko ang tama. Ang pag-alis namin sa Maynila ay parang pagtakas mula sa isang kulungang puno ng maruming hangin at mabibigat na alaala. Habang papalayo ang eroplano sa syudad, tila kasama nitong lumalayo ang Amara na duwag at nagbubulag-bulagan. Ang pagdating namin sa San Isidro ay isang pagbabalik sa paraiso ng aking kabataan. Ang hangin dito ay may dalang amoy ng alat ng dagat at ng tamis ng mga bulaklak. Isang halimuyak na matagal ko nang kinalimutan. Sa maliit na paliparan, naghihintay ang isang pamilyar na mukha. Si Nanay Elena, ang matandang kasambahay na nag-alaga sa akin mula pagkabata. Ang mga kulubot sa kanyang mukha ay tila mga mapa ng pagmamahal at katapatan. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng mga luhang hindi na napigilan. Niyakap niya ako ng mahigpit, isang yakap na puno ng pangungulila at pag-aalala. Ija, Amara, sa wakas nagbalik ka, Anya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Iniharap ko sa kanya si Leo at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang tunay na ngiti sa mukha ni Nanay Elena. Sa lumang bahay ng mga Montoya na nakatayo sa tuktok ng isang burol, habang si Leo ay masayang naglalaro sa hardin. Doon ipinagtapat ni Nanay Elena ang isa pang katotohanang bumaon sa aking puso. Ilang beses nang nagpunta rito ang asawa mo, Amara. Mahinang sabi niya habang nagtitimpla ng mainit na tsokolate. Kasama niya ang pinsan mong si Katrina. Ang sabi niya sa mga tao rito, tinitingnan daw niya ang isla para sa isang resort project. Pero Ija, naririnig ko mismo sa usapan nila, sinubukan niyang isangla ang isang bahagi ng lupain ng mga Montoya. Ang tasa ng tsokolate sa aking kamay ay naramdaman kong nanlamig. Ang pagtataksil pala ni Marco ay hindi lamang sa aming sumpaan bilang mag-asawa. Ito ay pagtataksil sa alaala ng aking mga magulang, sa aking pinagmulan. Pagkatapos ng kanyang revelasyon, iniabot sa akin ni Nanay Elena ang isang maliit at antigong baul na yari sa kahoy. Ang mga alahas ng iyong ina, Anya, at ang kanyang talaarawan. Itinago ko ito para sa iyo. Panahon na para mabasa mo. Binuksan ko ang baul. Sa loob, sa ilalim ng kumikinang na mga perlas at diamante, naroon ang isang kwadernong nababalutan ng katad. Ang mga pahina nito ay naninilaw na sa paglipas ng panahon. Ang bawat gamit sa loob ng baul na yon ay tila bumubulong ng mga kwento ng isang buhay na hindi ko lubusang nakilala. Nang hapong yon, dinala ko si Leo sa dalampasigan.
Hinubad namin ang aming mga tsinelas at hinayaan ang pinungputing buhangin na haplusin ang aming mga talampakan. Ang tunog ng mga along humahalik sa pampang ay musika sa aking pandinig. Tumakbo si Leo, ang kanyang tawang walang bahid ng anumang alalahanin ay isinaboy ng hangin. Sa pagkakataong yon, habang pinagmamasdan ko ang aking anak na malayang naglalaro sa ilalim ng papalubog na araw, isang bagay ang luminaw sa akin. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa akin. Ito ay para sa kanya. Para sa kinabukasan niya sa isa lang ito na dapat ay sa kanya. Mama, this place is so beautiful, sabi niya, sabay yakap sa aking mga binti. Yumuko ako at hinalikan siya sa noo. This is our home, anak. Ipinapangako ko. Poprotektahan ko ito para sa'yo. Nang gabing iyon, sa katahimikan ng aking silid, pinuksan ko ang talaarawan ng aking ina. Ang kanyang sulat kamay ay maganda at puno ng buhay. Sa isa sa mga unang pahina, isang pangungusap ang agad na kumuha ng aking atensyon. Isang pangungusap na tila isang susi sa isang lihim na pinto. May isang lihim ang islang ito na tanging isang tunay na Montoya lamang ang maaring magbukas. Ang pagbabalik sa Maynila ay parang pagpasok muli sa isang hawla na gawa sa ginto. Maganda sa paningin, ngunit malamig at walang buhay. Ang hangin na humahaplos sa aking balat ay hindi na ang malinis na simoy mula sa dagat ng San Isidro, kundi ang mabigat at artipisyal na lamig mula sa aircon ng aming bahay. Ang bawat sulok ng tahanang ito na dati simbolo ng aking mga pangarap, ngayon ay tila isang entablado para sa isang masakit na dula. At ako, ang bida, ay kailangang isuot ang aking maskara. I missed you so much, mahal. How was your trip? Bungad sa akin ni Marco, kasabay ng isang yakap na puno ng pagkukunwari. Ngumiti ako, isang nangiting hindi umabot sa aking mga mata. It was relaxing. Pero syempre, miss na miss din kita. Ibinabaon ko ang bawat salita ng kasinungalingan sa kailaliman ng aking puso. Ang kanyang paghaplos sa aking likod ay hindi na nagdudulot ng kilig, kundi ng isang banayad na pangingilabot. Nagluto ako ng kanyang paboritong adobo. Nang gabing iyon, isinabuhay ang papel ng isang perpektong asawa na sabik na umuwi sa kanyang kabiyak. Habang pinapanood ko siyang kumain ng may gana, ang bawat subo niya ay tila isang insulto sa lahat ng aking sakripisyo. Kinailangan kong maghintay. Naghintay ako hanggang sa ang buong kabahayan ay nabalot na sa malalim na katahimikan ng hating gabi. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama, sinisigurong hindi makalikha ng anumang ingay na maaaring gumising sa katabi kong halimaw. Ang tanging ilaw sa dilim ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa bintana, na tila nagiging gabay ko sa aking misyon. Sa kanyang opisina, ang puso ko ay dumadagundong sa loob ng aking dibdib. Ang bawat anino sa silid ay tila may buhay, nagmamasid. Umupo ako sa kanyang silya at ang lamig ng katad ay gumapang sa aking balat. Binuksan ko ang kanyang computer. Salamat sa 10 taon ng pagiging tagaayos ng kanyang mga papeles at schedule. Alam ko ang lahat ng kanyang password. Sa loob ng ilang oras, ang aking mga mata ay mabilis na naglakbay sa mga hilera ng mga numero at dokumento. Ang aking mga daliri ay walang tigil sa pagkopya ng mga file sa isang maliit na hard drive na maingat kong itinago. Nakita ko ang lahat. Ang mga invoice na may sobrang presyo, ang mga transaksyon sa mga kumpanyang pagmamay-ari pala ni Katrina, ang mga perang inilabas para sa mga proyekto na hindi kailanman umiral. Bawat file na aking binubuksan ay isang panibagong patalim na tumatarak sa aking puso. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ay hindi lamang ako niloko. Ninakawan niya ako ng harapan. Kinaumagahan, sinadya kong dalawin si Katrina sa kanyang condo unit. Nagdala ako ng almusal
at isang maliit na regalo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagulat, ngunit agad itong napalitan ng isang mapagkunwaring na ngiti. Ate Amara, you didn't have to, anya, sabay kuha sa mga dala ko. Ano ka ba? I just wanted to give you something. Nakita ko to sa isang shop and I thought of you, sabi ko. Habang iniaabot sa kanya ang isang maliit na kahon, binuksan niya ito at lumabas ang isang simple ngunit eleganteng silver na kwintas. Para naman may suot kang maganda sa party namin. Ang kanyang mga mata ay nagningning. Ate, ang ganda. Thank you so much. Agad niyang isinuot ito. Ang hindi niya alam, ang maliit na pendant sa kwintas na yon ay hindi lamang isang palamuti. Ito ay isang mata at isang tainga. Isang high-tech na recording device na magiging saksi sa lahat ng kanyang mga bulong at kasinungalingan. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. You deserve it, Katrina. Your family. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang malamig na determinasyon na bumalot sa aking buong pagkatao. Ito na ang simula. Ang bawat ngiti ko ay isang patibong. Ang bawat kabaitan ko ay isang lason. Ang paghahanda para sa aking ganti ay nagsimula na. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa aking katatagan. Ang bahay namin ay naging isang teatro ng masayang paghahanda para sa aming anibersaryo. Ang mga bulaklak ay dumadating. Ang mga imbitasyon ay nakakalat. At ang bawat isa ay gumagalaw na may ngiti sa labi. Ngunit para sa akin, ang bawat tawa, bawat masayang usapan ay isang paalala ng malaking kasinungalingan na bumabalot sa aming pamilya. Isang gabi, habang kami ay sabay-sabay na naghahapunan, ako, si Marco, si Leo at ang maagang dumating na si Doña Esmeralda, ang tensyon sa ilalim ng mesa ay halos nahihipo. The catering you chose is a bit simple, don't you think, Amara? Puna ni Doña Esmeralda habang marahan niyang hinihiwa ang kanyang bistek. We have a reputation to maintain. Baka isipin ng mga bisita, naghihirap na tayo. Ngumiti lang ako at sumubo ng kanin. Don't worry, Mama. Masarap naman po ang pagkain nila. And besides, what's important is that we're celebrating 10 years of love, di ba? Lumingon ako kay Marco at nginitian siya. Isang nangiting kasing tamis ng pulot na may lason. Ngumiti rin siya pabalik. Walang kamalay-malay. That's right, Ma. Amara knows best. Ngunit hindi pa tapos si Doña Esmeralda. Speaking of what I deserve, anya, ipinatong ang kanyang mga kubyertos. Marco, anak, ang luma na ng kotse ko. It's so embarrassing. Isang bagong sasakyan lang naman. Bilang regalo niyo sa akin sa anibersaryo ninyo. After all, I gave you my only son. Naramdaman ko ang pag-igting ng aking mga panga. Ang kanyang paghingi ay walang katapusan. Ang kanyang kapal ng mukha ay walang hangganan. Tiningnan ko si Marco, naghihintay ng kanyang reaksyon. Nakita ko ang bahagyang pag-aatubili sa kanyang mukha. Hindi dahil sa pagtutol, kundi sa pag-aalala sa gastos. Ako na ang sumagot para sa kanya. Of course, Mama. Sabi ko sa pinakamalambing na boses na kaya kong ipunin. You deserve it. We'll visit the dealership tomorrow. Ang isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Doña Esmeralda. Isang tunog ng pagtanggap na hindi nagpapakita ng pasasalamat, kundi ng karapatan. Ang pagbisita namin sa dealership kinabukasan ay isang serye ng pagpapakita ng kapangyarihan. Habang naglalakad kami sa pagitan ng mga makikintab na sasakyan, si Marco ay abala sa pagpapakita ng kanyang kaalaman sa mga makina, habang ako naman ang nakikipag-usap sa sales agent tungkol sa mga dokumento ng paglilipat ng titulo. Sa huli, si Doña Esmeralda ang pumili ng pinakamahal, isang sasakyan na halos kasing halaga ng taunang kita ng aking maliit na proyekto sa pagpapadala ng kargamento sa isla. Nang ibigay ko ang mga papeles para sa down payment galing sa aking personal na account, nakita ko ang isang mabilis na pagtaas ng paghanga at kasakiman
sa mga mata ni Marco. "Wow, Amara," sabi niya. "Grabe ka? I didn't know you saved that much." "Of course, mahal," sagot ko. Iniiwasan ang kanyang tingin. I'm always preparing for the future, for Leo. Para siguradong hindi tayo mag-aalala, di ba? Habang papalapit ang araw ng anibersaryo, lalong tumitindi ang pagmamadali ni Marco at Katrina. Nalaman ko mula sa aking lihim na recording na nagpaplano silang magkaroon ng isang private toast sa opisina pagkatapos ng party kung saan ipapakita ni Marco ang mga papeles na kailangan kong pirmahan. Isang hapon, habang nagpapahinga ako sa aking kwarto, nagkunwari akong inaayos ang mga damit sa aming aparador. Doon ko nakita ang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng aking mga lumang damit. Ito ang kahon ng singsing na ibinigay niya sa akin. 10 taon na ang nakalipas. Kinuha ko ang singsing at pinagmasdan ang manipis na banda ng ginto. Hindi ito kumikinang tulad ng mga mamahaling alahas na gusto ni Doña Esmeralda. Simple lang ito, halos hindi halata, tulad ng pag-ibig na inakala kong ibinigay niya sa akin. Dahan-dahan kong isinuot ang singsing sa aking daliri. Ang bigat nito ay hindi ginto, kundi ng alaala. Ang kamay kong may suot na singsing ay nanginginig ng bahagya. Hinaplos ko ito. Ang init ng metal ay tila isang paalala na ang pag-ibig ay maaaring maging malamig tulad ng bakal. "Bakit mo pa rin suot yan, Amara?" tanong ni Marco na biglang pumasok sa kwarto. Huminga ako ng malalim, ibinalik ang singsing sa kahon at isinara ito. Naisip ko lang, masarap balikan ang mga simula. Sagot ko, bago pa man tayo magkaroon ng lahat ng ito, I miss the simple times, Marco. Ang mga araw na ang tanging yaman natin ay ang ating pagmamahalan. Nakita ko ang bahagyang pagkalito sa kanyang mga mata. Tila hindi niya lubos na maunawaan ang aking sinasabi. O baka naman hindi niya na maalala ang mga simpleng araw na yon. Ang kanyang pagtataka ay nagbigay sa akin ng kaunting lakas. Ang kanyang kamangmangan ay aking sandata. Ang huling paghahanda ay nangyari sa kusina. Habang nagluluto ako ng mga merienda para sa isang late night snack na sinabi kong ihahanda para sa kanya at kay Katrina pagkatapos ng party, inilabas ko ang isang maliit na bote na may lamang likidong kulay amber. Hindi ito lason. Ito ay isang napakalakas na essence ng sili na maingat kong hinango mula sa mga pananim sa San Isidro. Ito ay hindi nakamamatay, ngunit tiyak na magdudulot ng matinding pagkasunog at kahihiyan, isang katumbas na parusa para sa kanilang maruming plano. Inihanda ko ang bawat piraso ng pagkain, tinikman ko ang lahat. Sinisigurong ang mga pangunahing putahe ay ligtas, ngunit ang maliit na specialty na ipapakain ko sa kanila sa kanilang private toast ay tiyak na magpapabalik sa kanila sa lupa. Ang araw ng anibersaryo ay dumating na. Dala ang bigat ng isang hindi natapos na labanan. Ang aming tahanan ay nagmistulang isang palasyo ng kasinungalingan. Ang bawat dekorasyon ay isang palamuti sa isang libingan ng aking pag-asa. Si Leo ay napaka-cute sa kanyang maliit na barong at ang kanyang nangiti ay ang tanging liwanag na nagpapalakas sa akin. Ngunit nang makita ko si Marco na pumapasok sa sala, hawak ang kamay ni Katrina, ang lamig ay muling bumalik sa aking mga buto. Katrina, sa isang napakagandang puting damit ay halatang naglalabas ng kayabangan. Ang tingin niya sa akin ay puno ng tagumpay, isang matalim na sibat na paulit-ulit na ibinabato sa aking pagkatao. Si Marco naman ay may kakaibang kinang sa kanyang mga mata, ang kinang ng isang taong malapit ng makamit ang lahat ng kanyang kasakiman. "Amra, you look stunning," bati ni Marco, pilit na humahawak sa aking baywang. Ang kanyang halik sa aking pisngi ay halos hindi ko na naramdaman. Sa buong gabi ng selebrasyon, ginampanan ko ang aking papel ng perpekto. Pumipili ako ng mga pambobola para kay Katrina,
pinupuri ang mga desisyon ni Marco sa harap ng mga kasosyo at sinisigurong ang atensyon ng lahat ay nasa kanila. Ang tila perpektong mag-asawa at ang kanilang mahusay na marketing manager. Ito ang aking huling gabi bilang Amara Imperial. Nang matapos ang kasiyahan, nag-alok ako ng isang espesyal na late-night dessert na aking inihanda. Para lang sa inyong dalawa, Marco at Katrina. Isang private toast para sa inyong dalawa. Sabi ko, inilalabas ang isang maliit na tray na may 2 baso ng mamahaling alak at ang 2 maliliit na piraso ng suman na may espesyal na palaman. Oh, Amara, you shouldn't have, sabi ni Katrina, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asam. Nakita ko ang paghila sa kanyang kamay ni Marco na tila sabik na sabik na. It's nothing, tugon ko. Inilapag ang tray sa lamesa ng opisina ni Marco. A small token of appreciation para sa pagtulong mo sa akin, Katrina. Thank you, Ate Amara, sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang pilit. Mabilis na inabot ni Marco ang isang piraso at mabilis ding kinuha ni Katrina ang isa pa. Hindi sila nag-aksaya ng oras. Pilit kong pinanatili ang aking ekspresyon na walang emosyon. Nagkunwari akong nagmamadaling umalis upang tingnan si Leo, ngunit ang aking mga paa ay nanatili sa likod ng pinto. Hindi ko gustong maabutan ng kanilang masamang pagdiriwang, ngunit kailangan kong marinig ang sandali kung kailan nila sisimulan ang kanilang pag-uugali. Nang sandaling nakita kong inangat nila ang kani-kanilang suman, isang malalim na paghinga ang aking pinakawalan. Ang aking puso ay hindi na natatakot. Ito ay naghihintay lamang. Ang unang sensasyon ay hindi sigaw, kundi ang pagkalito. Naramdaman ko ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila. Sumilip ako. Nakita ko si Katrina na marahang hinahaplos ang kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Sinusubukang kumalma. Si Marco naman ay tila natataranta. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang alabok ng matinding anghang ay kumalat sa kanilang mga sistema. Isang parusa na kasing init ng kanilang kasalanan. Ngunit ang tunay na operasyon ay hindi pa nagsisimula. Ito ay upang maging lasing sila, upang maging hindi na makontrol. Habang sila ay nagkakagulo at nag-aawayan sa gitna ng kanilang opisina, ang aking kamay ay lumalabas mula sa dilim, hindi upang pigilan sila, kundi upang isagawa ang panghuling hakbang. Sa aking bulsa, naroon ang aking telepono, nakatutok sa isang maliit na aparato na matagal ko nang inihanda. Isang streaming device na konektado sa projector at mga speaker ng malaking function room kung saan nagaganap ang party. Inilabas ko ang cellphone at sa isang tahimik na paggalaw, pinindot ang enter sa isang application na matagal ko nang ginawa. Ang tahimik na usapan sa labas ng opisina ay biglang napalitan ng isang malinaw at nakakabinging tunog ng musika na lumalabas sa mga speaker sa silong. Hindi ito ang musika ng piyesta. Ito ay ang pinagsama-samang mga audio file na nakolekta ni Attorney Reyes mula sa aking hidden recorder sa kwintas ni Katrina at ang mga email na nakopya ko mula sa computer ni Marco. Sa loob ng opisina, nakita ko ang paghinto ng kanilang pagpupumiglas. Ang kanilang mga mukha na dapat ay pinupuno ng apoy ng pag-ibig, ngayon ay natatakpan ng pagkabigla. Pagkatapos, ang tinig ni Marco, ang kanyang sariling tinig na nagpapaliwanag kung paanong ang Soriano Builders ay utang na loob lamang sa akin, ay pumuno sa buong gusali. Kasunod nito ang mas detalyadong pag-amin ni Katrina tungkol sa plano nilang tustusan ng kasunduan sa isang abogado para ideklara akong mental at makuha si Leo. Sa silong ang mga bisita ay natigilan, ang mga tawa ay tumigil. Ang dating masiglang pagdiriwang ay naging isang wake na walang kabaong. Naramdaman ko ang paghiwa ng malamig na hangin sa aking pisngi. Ito ang simoy ng kahihiyan na hindi ko maibibigay sa kanila sa pamamagitan ng suntok.
kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Amara, ang bulong ni Marco na tumawid sa speaker, isang tunog ng desperasyon na hindi na niya kayang itago. Dahan-dahan akong lumabas sa likuran ng pinto, hindi nagmamadali sa anumang paraan. Lumakad ako patungo sa main hall. Ang aking damit ay tila mas mabigat sa bawat hakbang, hindi dahil sa haba nito, kundi dahil sa bigat ng aking bagong katotohanan. Nang makita ako ng lahat, ang aking maputlang mukha, ang aking matitigas na mata, ang katahimikan ay naging mas malalim pa. Si Marco at Katrina ay pilit na lumabas mula sa opisina. Ang kanilang mga mukha ay namumula, hindi dahil sa anghang, kundi dahil sa kahihiyan na umukit sa kanilang mga kaluluwa. Nang tumingin ako kay Marco, ang aking mga mata ay naglalaman ng lahat ng 10 taon ng aking pagtitiis. Ngunit hindi ko na kailangan ng mga luha. Ang kailangan ko ay ang kanyang pagbagsak. "The party is over, Mr. Imperial." Ang aking boses ay kalmado, ngunit tumagos sa bawat sulok ng silid, mas malakas pa kaysa sa mga speaker. Hindi ito pagtatapos ng ating kasal. Ito ang simula ng pagbabayad ninyo sa lahat ng utang ninyo sa akin. Ang katahimikan na sumunod sa aking huling salita ay mas mabigat kaysa sa anumang ingay na kaya nilang gawin. Ang mga ilaw sa ballroom ay tila lumiwanag ng todo, naglalahad ng bawat detalyeng dapat sanay nakatago. Ang maputlang mukha ni Katrina na pilit na tinatakpan ng kanyang bibig, at ang mukha ni Marco na unti-unting nagiging kulay abo, parang abo ng isang nasunog na pangarap. Sa kabilang banda, nakita ko si Doña Esmeralda na nakahandusay sa isang silya. Ang kanyang pamaipay ay nahulog sa sahig. Hindi na niya kayang itago ang kanyang kawalan ng kapangyarihan. Ang mga bisita, mga kasosyo, mga kaibigan, ang mga taong hinangaan si Marco sa loob ng maraming taon ay nakatitig lamang. Ang kanilang mga ekspresyon ay isang halo ng pagkabigla at pagtataka. Walang pumalakpak, walang nagsalita. Naghihintay silang lahat sa susunod kong gagawin. Humakbang ako palapit sa mesa kung saan naroon ang mga dokumento na dapat sana'y nagpapatunay sa aking pagiging mental. Ang aking mga hakbang ay sinadya. Bawat talampakan na tumatama sa marmol ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe. Ako ang may kontrol. Mga Ginoo at Ginang, simula ko ang aking Tagalog ay malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. 1 taon akong nagpanggap na isang mapagkumbabang asawa, nagtatrabaho sa likod ng entablado para sa kumpanyang ito. 1 taon kong hinayaan si Marco na gamitin ang pangalan ng aking ama. Ngayon, sa inyong harapan, ibinabalik ko ang lahat. Hinawakan ko ang folder na may mga papeles na nakuha ko mula sa kanyang opisina. Ito ang mga patunay ng kanyang pandaraya, pagnanakaw, at pagtatangka na agawin. Sa akin ang pinakamahalaga sa akin, ang aking anak. Lumingon ako kay Marco na ngayon ay nagtatangkang tumayo. Marco, ikaw ay isang mahusay na aktor, ngunit ang iyong script ay hindi natatanggapin ng madla, at lalo na hindi natatanggapin ng batas. Sa sandaling iyon, lumitaw sa malaking screen sa likuran ko ang isa pang video na hindi nila inaasahan. Ito ay hindi tungkol sa pagtataksil, kundi tungkol sa kanila. Ito ay isang testimonial video na narecord ko kasama si Attorney Reyes. Mga testimonya mula sa mga dating empleyado ng Soriano Builders na naapektuhan ng kanilang mga pandaraya, at ang maikling pahayag ni Attorney Reyes na nagpapakita ng trust agreement ng aking ama. Ang dating kasikatan ni Marco ay nabura sa isang iglap. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang halo ng galit at takot. Hindi niya alam kung paano takahihiyang ito. At sa iyo, Katrina, patuloy ko. Ang aking boses ay nagiging mas malalim, puno ng emosyon na matagal kong kinulong. Sinasabi ko sa iyo, ikaw na pamilya ko sana,
na ang pagiging matalino ay hindi nangangahulugan ng pagiging masama. Ang kapalit ng iyong kasakiman ay ang iyong kinabukasan. Walang nagawa si Katrina kundi umiyak. Ang kanyang mga luha ay tila nagpapahina sa kanyang buong anyo. Ang ganda na kanyang ipinipilit ay natunaw sa ilalim ng bigat ng publikong paghatol. Bago pa man magsimula ang kaguluhan, lumingon ako kay Attorney Reyes na lumabas mula sa gilid ng entablado kasama ang mga opisyal ng pulisya na naghihintay lamang sa aking hudyat. Attorney Reyes, sabi ko, it's time to formally execute the divorce papers and file the necessary criminal complaints. Nang umalis ang mga pulis at opisyal, ang katahimikan na naiwan ay hindi pa rin maipinta. Ang ballroom ay naging isang tanawin ng kaguluhan at paghihiwa-hiwalay. Ang mga dating kaibigan ni Marco ay nagmamadaling umalis, nag-iwas ng tingin, natatakot na sila'y makasama sa kahihiyang ito. Ang mga mamahaling upuan at dekorasyon ay tila nakatatawa sa gitna ng trahedyang ito. Si Marco ay hindi umalis. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang puting damit ay tila nagtatago ng lahat ng kanyang kapangyarihan na ngayon ay naging isang simpleng damit panlamig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, ngunit wala na roon ang pagmamahal. Tanging ang pagtataka at pagkamuhi sa isang taong hindi niya inakalang lalaban. Amara, bakit? Ang kanyang boses ay mahina, malayo sa boses na may awtoridad na kinasanayan ko. Bakit mo ginawa to? Ginawa ko naman lahat para sa atin. Napangiti ako ng mapait. Ang nangiti na ito ay hindi para sa kanya, kundi para sa sarili kong pagkilala. Lahat? Marco, tinawag mong lahat ang pagtataksil, pag-iwan sa akin na mag-isa at ang pagtatangka na agawin ang aking anak? Hindi iyan pagmamahal, iyan ay pag-aari. Ang mga papeles, Amara, ang bahay, ang kumpanya, lahat ng yan ay pinaghirapan ko. Putol ko sa kanya. At tulad ng sinabi ng aking abogado, it is all documented. Ang Soriano Builders ay isang ghost na kumpanya, Marco. Ang pera ay sa akin. Wala kang nakuha. Ang ekspresyon sa kanyang muka ay isang halimbawa ng matinding pagkabigo. Ang kanyang pagmamataas ay gumuho na parang isang sirang pader. Sa sandaling iyon, wala na akong naramdamang galit, tanging isang malalim na pagod. Ang 10 taong pag-aalaga sa isang halaman na hindi kailanman mamumulolaklak. Kasunod ng mga pulis, lumabas si Attorney Reyes. Amara, kailangan mo nang umalis. Ang mga writ of execution ay inihanda na. Kukunin na nila ang mga ari-arian ni Marco at ni Doña Esmeralda. Nang lumabas kami, nakita ko si Doña Esmeralda na dahan-dahang inilalabas ng isang nurse. Ang kanyang mata ay nanlilisik sa akin. Walang hiyaw, walang sigaw. Tanging isang malamig na pagtingin na nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Ngunit hindi na ako nag-abala. Ang aking focus ay nasa aking anak. Sa labas, naghihintay ang isang sasakyang hindi galing sa sasakyan ni Marco. Walang kahit anong palamuti ng kayamanan. Simpleng itim na SUV. Si Leo ay mahimbing na natutulog sa likod. Ang kanyang mukha ay payapa. Nang sumakay ako, naramdaman ko ang isang kamay na marahang humawak sa aking balikat. Si Attorney Reyes. Mabigat iyan, Amara. Sabi niya, ang pagbagsak ng isang tao ay hindi laging madaling panoorin. Hindi ko pinanood ang kanyang pagbagsak, Ben. Sagot ko, habang tinitingnan ang refleksyon ko sa bintana. Ang Amara na nakikita ko ay hindi na ang taga-ayos ng gamit. Ito ay isang babae na may isang malinaw na hangganan. Pinanood ko ang pag-ahon ng aking sarili. Ang sasakyan ay umalis sa daanan ng Maynila, hindi patungo sa lumang mansyon, kundi sa direksyon ng paliparan. Ang paglisan namin ay tahimik, walang kaguluhan, isang malinis na pagputol mula sa isang masamang nakaraan. Ang tanging ingay ay ang mahinang paghinga ni Leo at ang paglalakbay ng sasakyan
sa kalsada patungo sa pagkalimot. Ang pagbabalik sa San Isidro ay hindi lamang isang paglipat ng tirahan. Ito ay isang pagbabalik sa aking sariling balat. Ang bahay ng mga Montoya na matagal nang nakatayo sa burol ay umaalpas sa luma at maalikabok na amoy ng nakaraan at binabago ng mga kamay ni Nanay Elena. Ang bawat kwarto ay pinapabango ng mga sariwang bulaklak na mula pa sa hardin ng isla. Hindi ito ang mamahaling bango ng mga pabango sa Maynila, kundi ang tunay at buhay na amoy ng isang tahanan na minamahal. Ang aking unang mga linggo ay puno ng mga pagpupulong, hindi sa mga boardroom na may salamin, kundi sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, kasama si Nanay Elena at si Ramon Castillo, ang matandang arkitekto at kaibigan ng aking ama. Si Ramon ay isang taong kalmado at may matinding paggalang. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang lahat, ngunit hindi siya nanghuhusga. "Amara," sabi ni Ramon isang hapon, habang tinitingnan niya ang mga blueprint ng isang lumang bodega. "Ang iyong ama ay hindi ka pinalaki para maging taga-ayos lamang ng mga papeles. Bawat shipment na pinamamahalaan mo, bawat pag-aayos ng mga tauhan, iyan ay hindi gawa ng isang simpleng may bahay. Kailangan mo lang ng tamang lugar para ipakita ang iyong galing." Ang mga salitang yon ni Ramon ay tila nagbibigay ng tubig sa lupaing tigang ng aking pagpapahalaga sa sarili. Nagsimula akong magtrabaho. Sa tuwing nahaharap sa isang komplikadong issue sa logistic, hindi ko na hinahanap ang payo ni Marco. Sa halip, inihahambing ko ang mga sitwasyon sa mga problema sa bahay noon, sa mga paraan kung paano ko ito sinolusyunan ng palihim para mapanatili ang kaayusan. Ang pinakamalaking proyekto ay ang pagbabago ng mga lumang pasilidad sa isang eco-tourism resort na nagbibigay halaga sa lokal na kultura. Nais kong gawing sentro ang Quinta Solana, hindi lamang ng yaman, kundi ng oportunidad para sa mga babaeng katulad ko, mga inabandona, mga biktima ng hindi patas na buhay. Isang gabi, habang ako ay nagtatrabaho sa aking lamesa, sinuri ko ang mga lumang financial records ng kumpanya. Nahanap ko ang isang ledger na nagpapakita ng malaking halaga ng pera na inilipat sa isang holding company sa Palawan, ang parehong kumpanya na binanggit ni Attorney Reyes. Ang halaga ay hindi na itala bilang gastos sa negosyo, kundi bilang personal fund expansion. Ito ang pera na hindi niya nakumpleto sa pagkuha niya sa aking pangalan. Naramdaman ko ang pag-init ng aking dugo sa pag-alam nito. Ngunit sa pagkakataong ito, walang luhang pumatak. Sa halip, kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Attorney Reyes. "Ben, may nakita ako. Kailangan mong imbestigahan ang Palawan Holdings na ito. Dito malamang nakatago ang lahat ng ninakaw niya sa akin." "Sige, Amara. Kailangan mo lang maging maingat. Hindi mo pa rin alam kung ano ang kaya nilang gawin sa kanilang desperasyon," babala niya. Nang gabing iyon, habang naglalakad ako sa bakuran kasama si Leo, hinawakan ko ang kamay ng aking anak. Ang hangin ay nagdadala ng bahagyang lamig mula sa karagatan. "Leo, mahal, gusto mo bang tulungan si Mama na magtanim ng mga bagong bulaklak dito bukas?" Tanong ko. "Gusto ko po, Mama. Tulad ng mga nandoon sa Maynila?" Tanong niya. Itinuturo ang isang kulay rosas na bougainvillea na gusto niyang dalhin. "Hindi, anak," sagot ko, habang hinahalikan ng kanyang buhok. "Mas maganda pa rito. Dahil ang mga bulaklak natin dito, tayo ang magtatanim at tayo ang mag-aalaga. Walang ibang magsasabi sa atin kung kailan sila mamumukadkad." Ang simpleng paghahambing na ito, ang pagtatanim ng sariling bulaklak, ay isang metapora para sa aking bagong buhay. Ngunit sa gitna ng kapayapaang ito, may isang anino pa rin na nakabitin. Ang ledger ay nagpapakita ng malaking halaga, ngunit ang katanungan ay nananatili. Isang tanong na tila isang pader na kailangan kong basagin. Ang Montoya Maritime Corporate Headquarters ay isang gusali na gawa sa salamin at bakal
na nagpapakita ng matayog na pagmamataas ng negosyong itinatag ng aking ama. Sa loob ng maraming taon, ang pumasok dito bilang amara ay ang babaeng may daladalang kape at mga issues sa supply. Ngayon, ang pumasok ay ang may-ari. Nang pumasok ako sa executive boardroom, ang lahat ng matatandang miyembro ng lupon ay nakaupo na. Ang kanilang mga mukha ay may magkahalong pagtataka at pagdududa. Ang ilan ay nagbubulungan tungkol sa kawalang galang ng pagpapalit ng CEO. Sa isang iglap, ang iba naman ay nag-iisip kung gaano katagal ako magtatagal bago ako bumalik sa pagiging masunuring may bahay. Miss Montoya, bati ni Mr. De Leon, ang pinakamatanda sa lupon. Ang kanyang tono ay formal, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan. Sa gitna ng kaguluhang ito, kami ay nag-aalala sa katatagan ng kumpanya. Umupo ako sa malaking upuan sa dulo ng mesa. Ang upuan na dapat sana ay para sa akin noon pa man. Ang katad ay malamig sa aking likuran, ngunit ang aking determinasyon ay nagbibigay ng init sa aking katawan. Huwag po kayong mag-alala, Mr. De Leon. Ang aking tinig ay hindi na ang malambing na tinig ng isang asawa, kundi ang tinig ng isang leader. Ang kaguluhan na nakita ninyo sa Maynila ay hindi ang pagbagsak ko. Ito ang pagbagsak ng isang taong naging pabigat sa kumpanya. Inilabas ko ang mga hard drive na nakuha ko mula sa opisina ni Marco. Sa loob ng 10 taon, si Marco Imperial ay nagpatakbo ng kumpanyang ito hindi para sa interes ng Montoya, kundi para sa sarili niyang ambisyon. Ang mga offshore transactions sa Palawan ay hindi mga investment. Ito ay pagnanakaw. Ipinakita ko ang mga dokumento, mga screenshot ng mga transfer na nag-uugat sa mga offshore accounts na pagmamay-ari ni Katrina. Ang mga miyembro ng lupon ay nagsimulang magbulungan ng mas malakas. Ang pagdududa ay napalitan ng pagkabahala sa kanilang sariling pinansyal na seguridad. Ngunit hindi pa ako tapos sa pagpapatunay ng aking kakayahan. Hindi ako nandito para manira. Patuloy ko. Nandito ako para magtayo. Ang logistics at shipping ay ang ating pundasyon, ngunit ang hinaharap ay nasa sustainable ecotourism. Sa oras na yon, lumitaw si Ramon Castillo sa pintuan, dala ang mga makapal na portfolio ng mga architectural design. Ang kanyang pagdating ay isang formal na pagpapatunay sa aking plano. Gentlemen, sabi ni Ramon, ako ay nagbalik bilang inyong consulting architect. Ang plano ni Miss Montoya ay hindi lamang magdadala ng kita, kundi magliligtas sa reputasyon ng kumpanya at magbibigay ng dignidad sa isla ng San Isidro. Sa loob ng 3 oras, ipinakita namin ang aming plano. Ang pagbabalik ng mga lumang barko sa serbisyo na may mas modernong teknolohiya at ang pagtatayo ng isang world-class, low-impact resort sa isla. Ang bawat detalye ay ipinakita ng may luhika at pag-asa. Nang matapos ang presentasyon, may isang miyembro ng lupon, si Mr. Soriano, pamangkin ni Marco, na nagtangkapang magtanong ng may paghamak. Amara, sino ka ba para magdikta? Wala ka namang karanasan sa pagpapatakbo ng ganitong kalaking korporasyon. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Ako ang nagmamay-ari ng kumpanyang ito. Hindi ako manager, hindi ako caretaker, ako ang owner. At ang aking karanasan ay hindi kasing ikli ng iyong pananaw. Naranasan ko ang mag-alaga ng isang pamilya sa maliit na badyet, mag-ayos ng mga hindi inaasahang problema. Araw-araw, iyon ay mas mahirap kaysa sa pag-aproba ng isang check. Nang araw na yon, sa pagtatapos ng mahabang pagpupulong, ang kapaligiran ay nagbago. Ang mga mata na dating puno ng pagdududa ay nagpapakita na ngayon ng paggalang. Walang palakpakan, ngunit ang tahimik na pag-aproba sa pamamagitan ng kanilang mga pagtango ay mas matimbang pa sa anumang papuri. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang pahiwatig ng nakaraan ang bumalik. Habang ako ay nag-aayos ng aking mga gamit bago umalis, may isang mensaherong naghatid
ng isang maliit na sobre. Sa loob nito ay isang piraso ng papel na may isang maikling sulat na nakasulat sa hindi magandang sulat kamay. Mag-iingat ka, Amara. Hindi pa tapos ang laban. Ang sulat na nagbabanta ay nanatili sa aking kamay. Ang papel ay tila nag-iinit sa pagdampi ng aking mga daliri. Mag-iingat ka, Amara. Hindi pa tapos ang laban. Hindi ko ito pinansin. Hindi ko ito ipinakita kay Attorney Reyes o kay Ramon. Ang takot ay isang pribadong kalaban na kailangan kong harapin ng mag-isa upang hindi magdulot ng labis na pag-aalala kay Leo. Ngunit ang mensaheng iyon ay nagbigay sa akin ng ideya. Si Marco, na ngayon ay nasa ilalim ng masusing pagbabantay, ay malamang na gumagamit ng mga taong hindi niya direktang konektado. Ang susunod na hakbang ay ang pagtuklas sa lihim na nakasaad sa talaarawan ng aking ina tungkol sa isang bagay na tanging isang tunay na Montoya lamang ang makakapagbukas. Hindi ito tumutukoy sa yaman, kundi sa isang bagay na mas malalim, na tila nakabaon sa mismong kaluluwa ng isla. Sa tulong ni Nanay Elena, sinimulan kong hanapin ang mga lumang mapa at dokumento ng pamilya. Sa paghahanap, nakatagpo ako ng isang mapa ng isla na may mga lihim na marka na nagtuturo sa isang liblib na bahagi ng baybayin. Samantala, ang balita tungkol sa pagbagsak ni Marco Imperial ay kumalat na, ngunit hindi tulad ng inaasahan ng lahat. Ang kanyang pagbagsak ay hindi nagdulot ng kasiyahan sa kanya. Sa isang pagkakataon, nagpadala siya ng isang kahilingan sa pamamagitan ng kanyang abogado na makita si Leo. Ang paghaharap namin ni Marco sa isang neutral na lugar, sa ilalim ng mata ng kanyang abogado, ay tila isang eksena mula sa isang teleserye na pinapanood ko noon. Si Marco ay payat at ang kanyang dating kaayusan ay wala na. Ang kanyang damit ay simple at ang dating ningning sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang anino ng pangungulila. Amara, I need to see him. For the last time, please. Hindi ko alam kung kailan ako makakalabas. Patawarin mo ako, Amara. I was weak. I was stupid. Sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagdadalamhati. Sa aking tabi, naroon si Leo, na mahigpit na nakahawak sa laylayan ng aking damit. Ang bata ay hindi nakikilala ang taong nasa harapan niya. Huminga ako ng malalim. Ang aking puso ay hindi pa rin tumitigas sa kabuuan nito pagdating sa anak namin. Hindi mo na siya pwedeng makita, Marco. Sabi ko. Ang aking tinig ay may bigat. Hindi dahil sa galit ko, kundi dahil hindi na ito ang kanyang mundo. Ang mundo niya ay nasa San Isidro na ngayon, kung saan siya ay ligtas at minamahal ng walang kondisyon. Amara, please, hindi ko kaya kung wala siya. Pakiusap niya, ang kanyang mga mata ay nanluluha. Dito, Amara, ang iyong melodrama ay kailangang magbigay daan sa healing. Sa loob ng isang sandali, nakita ko ang lalaking minahal ko, ang lalaking nagpabago sa aking buhay sa loob ng isang dekada. Ngunit ang lalaking iyon ay matagal nang namatay. Ang nakikita ko na lamang ay ang resulta ng kanyang mga desisyon. Ang pagiging ama ay hindi lamang pagmamay-ari, Marco. Ito ay responsibilidad. At ang responsibilidad na yan ay kailangan mong bayaran sa pagkakakulong mo. Walang emosyon sa aking boses, tanging ang malinaw na katotohanan. Nang sandaling iyon, hinawakan ko ang kamay ni Leo at marahan kaming tumalikod. Nang makita kong nagkatinginan si Marco at ang kanyang abogado na puno ng pagkalugi, naramdaman ko ang isang panibagong kapangyarihan. Pagbalik namin sa isla, ipinakita ko kay Ramon ang mapa. Ramon, ano sa tingin mo ito? Anong sikreto ang itinatago ng lugar na ito? Tinitigan ni Ramon ang mga marka. Ang kanyang mga mata ay nag-iisa, na tila naghahanap ng isang alaala na matagal nang nakabaon. Pagkatapos, marahan siyang tumingin sa akin. Amra, ito ang pinagtataguan ng iyong ama ng kanyang legacy. Hindi pera,
hindi kumpanya. Ito ay isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng kayamanan sa mundo. Ang mapa na hawak ko ay luma, ang papel ay marupok. Ngunit ang mga linya at marka nito ay matatalim pa rin na parang bagong iginuhit. Ang sinasabing lihim ay matatagpuan sa pinakamalayong bahagi ng isla, isang lugar na bihira lamang puntahan ng mga tao dahil sa matatarik na bangin at makapal na kagubatan. Sinabi ni Ramon na ang tagapag-alaga ng mga dokumentong ito ay hindi ang mga tao, kundi ang isla mismo. Kailangan mong hanapin ang puso ng kalikasan, Amara. Paliwanag ni Ramon habang nakatutok sa isang eskematiko na bahagyang nakatago sa ilalim ng isang lumang blueprint ng simbahan. Ito ang pinakapuso ng lahat ng proyektong pinaplano ng iyong ama para sa iyo. Hindi ito isang vault. Ito ay isang lugar ng kapayapaan. Kasama ko si Leo at si Nanay Elena. Naglakbay kami patungo sa lokasyong yon. Ang paglalakbay ay mahirap, ang lupa ay hindi pantay, at ang mga halaman ay halos hindi na matunton. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa ko, lalo akong lumalapit sa dating sarili ko. Isang Amara na hindi takot sa pagod. Isang Amara na may lakas mula sa pagmamahal sa kanyang anak at sa kanyang pinagmulan. Nang marating namin ang lugar, nagulat ako. Hindi ito isang gintong kaban. Ito ay isang maliit na kuweba na halos natatakpan ng mga baging at umaagos na tubig mula sa isang bukal. Ang tubig na ito ay tila may kakaibang kinang sa ilalim ng sinag ng araw na sumasala sa mga dahon. Pumasok ako sa loob. Ang hangin sa loob ay hindi malamig, ngunit sariwa at may kakaibang init na nagpapagaan ng aking kalooban. Sa gitna ng kuweba, naroon ang isang malaking bato na may ukit ng sagisag ng pamilya Montoya, isang ibon na nakahawak sa isang perlas. Sa harap ng batong ito, isang maliit na kanal ang umaagos patungo sa isang malinaw na lawa. Ito na iyon, bulong ni Nanay Elena. Ang iyong ama ang nagtago ng pinakamahalaga niyang yaman dito. Hindi ito ginto, ito ay tubig. Hawak ang mapa. Inihambing ko ang mga marka sa paligid ng lawa. May 3 hugis na minarkahan. Sinunod ko ang direksyon at inilagay ang aking kamay sa 3 bahagi ng pader na may ukit. Nang idiin ko ang bawat isa, isang bahagi ng bato sa gilid ng lawa ang dahan-dahang umurong. Sa likod ng gumagalaw na pader, hindi pera ang bumungad sa akin, kundi isang malaking, crystal clear na imbakan ng tubig na napapalibutan ng mga kristal na nagpapailaw sa buong kuweba. Ito ay isang deposito ng natural spring water na may kakaibang mineral composition. Ang uri na ang paglilinis at pagpapakinis ng balat ay kilala sa buong mundo, ngunit hindi pa nai-issue para sa komersyo. Ito ang lihim ng San Isidro. Ito ang legacy na hindi kayang bilhin ng pera. Ang tubig na ito, sabi ni Ramon, humanga. Ito ang nagpapanatili sa iyong mga ninuno na malusog, Amara. Ito ang simula ng lahat ng kanilang yaman. Sa tamang paggamit, ito ay magiging mas mahalaga kaysa sa barko. Napatingin ako sa aking anak na si Leo na nakatingin sa akin na may paghanga. At sa wakas, ang mga luha na matagal kong pinigilan ay lumabas muli. Ngunit ang mga ito ay luha ng kapayapaan. Ang aking ama ay hindi nag-iwan ng kayamanan para ako'y maging sakim, kundi isang misyon para ako'y maging tagapagbigay. Sa sandaling iyon, ang pagpapatawad ay hindi na mahalaga. Ang kailangan ko ay ang kapayapaan na dinala ng katotohanan ito. Sa pagbabalik namin, habang papalubog na ang araw, nakita ko si Ramon na nakatayo sa balkonahe, naghihintay sa akin. Ang kanyang presensya ay tila isang hindi binibigkas na pangako ng proteksyon at paggalang. Amara, sabi niya, hindi naglalakad palapit, ngunit nananatiling nasa kanyang lugar. Dito sa isla, walang magnanakaw. Ang bawat isa ay may lugar. Huwag mong hayaang ang anino ng nakaraan
ay muling sumira sa kapayapaang natagpuan mo. Naramdaman ko ang isang paghila sa aking puso. Isang uri ng init na hindi ko naranasan mula kay Marco. Isang init na walang pag-aari, walang pananakot. Ito ay purong pag-unawa. Salamat, Ramon. Tugon ko, tumingin sa kanya ng diretsyo. Pero sa lahat ng pagsubok na ito, nasaan ang halaga ng lahat ng aking isinakripisyo kung wala akong sino man na maibabahagi ng bagong simula na ito? Lumipas ang 5 taon na tila isang mabilis na paghinga, ngunit bawat araw ay puno ng kahulugan. Ang San Isidro ay hindi na ang tahimik na isla na aking kinatagpuan. Ito ngayon ay isang santuwaryo. Ang Quinta Solana Resort ay naging simbolo ng pag-asa, hindi dahil sa yaman na dinala nito, kundi dahil sa mga kwentong binuhay nito. Ang bawat kwartong inuupahan ng mga panauhin ay may katabi na wellness center kung saan nagtuturo ang mga babaeng dating biktima ng mapangabusong pag-ibig. Sa isang umaga na may kulay na ginto at asul, nakatayo ako sa harap ng bagong tatag na Solana Community Center, ang flagship project ng aking ama na tuluyan kong nais sa katuparan. Ang aking damit ay simple, ngunit may mataas na kalidad. Ang bawat hibla ay nagpapahiwatig ng isang tagumpay na pinaghirapan. Ang aking puso ay walang bahid ng pait. Tanging isang malalim na kaligayahan. Si Leo ay 12 taong gulang na. Nakasuot siya ng rash guard. Ang kanyang kayumangging balat ay may bakas ng asin at araw. Siya ay masaya, malaya, at may kumpiyansang hindi kailanman maibibigay ng Maynila. Nakita ko siyang tumatakbo patungo sa dagat. Ang kanyang tawa ay umaabot sa akin, dala ng mahinang simoy ng hangin mula sa kanluran. "Mama, tignan mo!" Sigaw niya, hawak ang isang makinis na bato na may hugis na kakaiba. Ngumiti ako. "Ang ganda, anak. Iyan ang regalo ng dagat sa atin." Sa tabi ko, nakatayo si Nanay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kasiyahan. At sa kabilang banda, naroon si Ramon Castillo, hindi bilang isang manliligaw, kundi bilang isang matapat na kasangga sa pagbuo ng pangarap. Ang aming mga pag-uusap ay laging tungkol sa mga engineering challenges, sa mga bagong proyekto para sa mga kababaihan ng isla, at sa pagpapalawak ng mga programa para sa edukasyon ni Leo. Ang aming relasyon ay isang slow burn ng paggalang at pagkakaintindihan, isang pag-ibig na hindi kailangan ng kilig para maging matibay. Sa tabi ko, ipinakita sa akin ni Ramon ang isang maliit na tablet kung saan nakasulat ang pinakabagong balita mula sa Maynila. Isang maikling artikulo tungkol sa paglilitis kay Marco Imperial. Ang kaso ay matagal nang naibaba sa probation para sa mga kasong financial fraud at child endangerment. Ang kapalit ng kanyang kasalanan ay ang pagkawala ng lahat ng kanyang nakita. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang kayamanan, at ang kanyang anak. Nakita ko ang larawan niya. Siya ay payat. Ang dating pagmamataas ay napalitan ng pagtanda na dala ng pagsisisi. Tiningnan ko ang larawan at sa wakas, naramdaman ko ang huling paglaya mula sa tanikala ng aking nakaraan. "Nanay Elena," bulong ko. Sa lahat ng ito, nakita ko kung gaano kaimportante ang pagpapaubaya ng hiya sa sarili para sa kapakanan ng iba. Pero ngayon, hindi na ako magpapakasakit para sa ibang tao. "Bumabangon ka na, Ija," sagot ni Nanay Elena. Hinahaplos ang aking braso. "Ito ang gusto ng iyong ama. Ikaw, bilang Amara Solana Montoya, ang nagpabuhay muli sa aming isla." Nilingon ko ang aking anak na nagtatampisaw sa tubig at pagkatapos ay lumingon ako sa papalabas na araw. Ang liwanag nito ay bumabati sa aming bagong umaga. Patawad? Hindi ko na ito kailangan. Ang pagpapatawad ay isang regalo para sa nagkasala at wala na akong gustong ibigay sa kanila. Kapayapaan? Narito na.
Sa bawat paghinga ko sa simoy ng dagat na ito, sa bawat ngiti ni Leo, ang kinabukasan, ito ay nasa akin. Hinulma ng aking sariling mga kamay at lakas. Ang aking pag-ibig ngayon ay hindi para sa isang lalaki, kundi para sa aking sarili, para sa aking anak, at para sa komunidad na aking binibigyang buhay. Sa wakas, si Amara ay hindi na isang asawa na nagdusa, kundi isang reyna na nagtatagumpay.